AUX mode. Kuya Udi, hallelujah. Ama namin makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat na naman sa inyo sa panibagong yugto ng buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. At sa araw na ito, sa araw ng banal na kapahingahan sa buwang ito, patuloy ang aming pagsasamo at panalangin. Nawa po'y palagi nyo kaming gagabayan sa bawat araw, sa mga gawain na pinagkaloob mo sa amin, sa lahat ng endeavor na pinagkaloob mo sa bawat isa ng inyong mga lingkod. At nawa po'y sa araw-araw ng aming pisikal na pamumuhay, makikita ang iyong kabanalan sa aming mga buhay, na kami ang nagiging refleksyon mo, nagiging ambasador mo sa sanlibutan ito. At aming inaamin, Ama, na limitado lamang ang aming pisikal na mga kaanyuan, ngunit sa pamamagitan ng banal mong Espiritu, sa pagpapahayag mo sa aming mga espiritu, ang mga bagay-bagay na dapat naming gagawin ay magagawa namin sa tulong mo. Because we can do nothing without you, Heavenly Father. At patunay ito, Ama, na pinapatunayan mo sa amin sa pamamagitan ng pagkaloob mo sa iyong bugtong na sa sangkatauhan. Kaya Ama, patuloy ang aming dalangin sa inyo na magagamit kami sa simpleng kaparaanan upang mapakita sa mundong ito, sa mga tao, na hindi ka nagbabago kailanman. Ikaw pa rin ang aming Aba Yahweh mula noon, ngayon, magpakailanman, na umiibig sa inyong mga gawa, lalong-lalo na sa sangkatauhan. Kaya Ama, sa araw na ito, maraming salamat na bukas ang pintuan ng kalangitan para sa amin at kasama namin ang banal na mga anghel sa kalangitan sa pagpupuri, paghahasa, samba sa inyo, pagbibigay sa inyo ng kagalakan sa pamamagitan ng aming mga awitin, sa pamamagitan ng aming pagbibigay ng pagliliwanag sa inyong mga salita. Ito'y aming sinasamo, dinadalangin at pinapasalamatan sa pamamagitan ng banal mong pangalan na ibinigay mo sa iyong bugtong na anak na siyang aming tagapagligtas, Messiah Yahushua. Yada.
sa pagsisikap na maging iyong buklod. Sa kadiwa mong irog, lahat nawa ay mabusog. Sa salita mong utos, bawat isa ay susunod. Ito ay laging susundin, dito tatalikdan, pagkat nagbibigay buhay sa lingkod mong hirang. Ikaw ang aming kalasag, kaya nawa'y ligtas. Ang pagsunod sa utos mo ang siyang laging sinisikap. Ang iyong mga utos ay tunay na iniibig. Sa bawat araw ng buhay namin ay laging iyong iniisip. Madidiwa mong lingkod, kalooban mo ang siyang nais. Kaya salamat at papuri sa'yo'y buong pusong inilalapit. Salita mo ay tanglaw at sa amin ay patnubay, liwanag na tumutumbok tungo sa iyong kaharian. Taimtim na pangako, ikaw lang ang susundin, at sa iyong pagmamahal buhay namin ay pagpalain. Ang iyong mga utos ay tunay na iniibig. Sa bawat araw ng buhay namin ay laging iyong iniisip. Madidiwa mong lingkod, kalooban mo ang siyang nais. Kaya salamat at papuri sa'yo'y buong pusong inilalapit. Kaya salamat at papuri sa'yo'y buong pusong inilalapit. Hallelujah. Yes, aming dakila at makapangyarihang Ama, sa iyo lamang ang lahat ng papuri at pagsamba. Pag-ibig na iyong inalay ay walang kapantay. Abba Yahawa, ang ilaw ng aking buhay. Salamat sa kaligtasan na iyong ibinigay. Misaya ang siya'y ikaw tanging daan, katotohanan at ang buhay, patungo kay Abba Yahawa. Ang diwa mong banal, karunungan at pagmamahal, aking itataas at pupurihin kang tunay. O Abba Yahawa, ikaw ang aking gabay. Pag-ibig na iyong inalay ay walang kapantay. Abba Yahawa, ang ilaw ng aking buhay. Salamat sa kaligtasan na iyong ibinigay. Misaya Yahawa siya'y ikaw ang
tunay. Aking itataas at pupurihin kang tunay. Hallelujah. Ikaw ang tunay na alahayang. Ikaw ang tunay na dakila at makapangyarihang alahayang. Kadakilaan ang pag-ibig mo. Kami ay aawit para sa'yo. Sasambahin kita, pupurihin ka, tunay nga abayawa, dakila ka. Kadakilaan ang pag-ibig mo. Kami ay aawit para sa'yo. Sasambahin kita, pupurihin ka, tunay nga abayawa, dakila ka. Kadakilaan mo, sasambahin ko. Kadakilaan mo, pasasalamatan ko. At ang mga utos mo ang maging gabay ko. Kadakilaan mo, sasambahin ko. Kadakilaan mo, pasasalamatan ko. At ang mga utos mo ang maging gabay ko. Tunay nga Ama, sasambahin ko ang kadakilaan mo. Tunay nga Ama, sasambahin ko ang kadakilaan mo. Hallelujah. Tunay nga Ama ang kadakilaan mo. Tunay nga Ama ang kaluwalhatian. No. At tunay nga Ama na ikaw ang makapangyarihan at mapag-ibig naming tagapagligtas at aming dakilang Aba Yahweh. Yada. Lagi mi. Hallelujah. Happy and wonderful Sabbath sa ating lahat mga kapatid. Aray, sorry. Hallelujah. Happy Sabbath, Brother Juby. Sige, mag-mute ka na lang. Makaklase mo na. Okay. So, once again, mga kapatid, bakit ba nagiging speechless ako ngayon? Anyway, sa mga nagdaang mga araw kasi mga kapatid, lalong-lalo na itong mga kapatid natin na nasa ibang bansa, sa patuloy na paglilinang, sa patuloy na komunikasyon, sa patuloy na pagbabahagi-bahagi o pag-sharing sa mga sitwasyon, sa mga
nakasulat at sa mga natatagong kasulatan na noon ay hindi natin napag-alaman. Sabi nga ng ating pinakakuya na at pinakaati na mas lalong lumilinaw, mas lalong sumisimple at simple lang ang pakay ng ating Ama sa pagbibigay niya sa sangkatauhan ng mga tuntunin. Ika nga sa mga nabuong liriko ng kanta na kinakanta natin, yung huling kanta, yung Kadakilaan Mo, yung isang kapatid natin na nakapag-compose nito, hopefully yung mga nakukumpos na mga awitin ng ating mga kapatiran na nung unang panahon na nabuksan ang ating mga diwa sa pagbalik loob sa ating makapangyarihang Ama, sa pagbalik sa pagsunod kung ano man ang kanyang disenyo na sinusunod ng ating mga ancestors, ay marirefresh sa kanilang puso't isipan ang mga lirikong ibinigay ng banal na Espiritu sa kanila. And I really believe bawat liriko, bawat kanta na nabuo sa panahong iyon ay guided by the Holy Spirit of our Elohim. Kung bakit? Hindi naman mga literal na mga composer ang mga kapatiran. Ngunit kung bakit nakakapag-compose ito ng mga awitin, pagpupuri, pagpupunyagi sa ating alahayag. Dahil nga a very pure, kumbaga sa pagkasilang, kung ihahambing natin mga kapatid sa natural birth ng isang tao o isang bata, kumbaga sa kakasilang pa lang ng isang sanggol, yung mga mabibitawang mga himno ng isang sanggol, uha, okay? Yung mga ganun na kumbaga pure language, hindi pa nahahaluan, hindi pa na kukurap, hindi pa na i-influensyahan ng mga foreign language, ng mga salitang kanto, ng mga salitang hindi akma para sa mabubuti at banal na nilalang. Kaya ang aming mga napapag-usapan, napapagkwentuhan, napagpalitan na, kumbaga may yung sharing na nagaganap, mas lumilinaw na kung ang tao ay may kababaan ng kalooban na susunod at sumusunod sa ating may likha, hindi malayo at hindi mahirap at hindi imposible na ibibigay ng Ama o i-reveal ng Ama ang mga bagay-bagay na hindi pa natin natutuklasan at hindi pa natin naiintindihan noon. Ang mga bagay na itinago ng kampon ng kabilang side. And we know who they are, and we know sino ang promotor
sino ang contrast ng ating alahayam. Okay? So the adversary itself. At hindi lingid sa ating kaalaman na meron din siyang mga kampon, meron din siyang tagasunod, meron din siyang mga lipi. Kaya ang kailangan lang sanang iintindihin ng bawat nagsisikap na makasunod sa kanyang kalooban ay magiging broad-minded, open-minded sa mga positibong mga butang. Sa mga positibong mga bagay. Saksak sinagol tuloy. Bisaya at saka Tagalog. Yun ang ating observation at yun ang ating naiintindihan. Dahil meron kasi tayong mga napapansin, meron tayong nakikita sa ating lipunan, sa lipunan nating ginagalawan at kahit man sa ibang dako ng mundo. Dahil nga nasa computer age na tayo sa tinatawag ng mga millennials. Ang access natin ngayon ay napakadali na lamang. Hindi katulad ng mga nakaraang panahon. Okay? Kaya nga mas naiintindihan natin kung bakit may mga appointed times ang ating alahayam, ating Elohim na itinakda upang hindi mawala sa rinda, hindi mawala sa track, sa daanan na kanyang inihanda para sa kanyang lipi. Katulad na lang sa ating isi-celebrate bukas makalawa, yung first festival, first appointed times in this 7th month. So, the feast of trumpet, the feast of loud noise, sa English. Okay? So, ano ba ang significance ng trumpet, ng trumpita? Dahil limitado lamang ang elaboration ng kahulugan sa kapistahang ito. Dahil sa kasulatan, basta lang nakasulat na ang first day of the month at ito nagiging 7th day observation or celebration nga ito. Ngunit ang celebration, pinaka high day lamang nito ay ang unang araw sa ikapitong buwan. Okay? So, ano ba ang trumpita? Ano ba ang significance ng trumpita? Ang significance ng trumpita na ating naiintindihan at pinapaintindi sa atin ng ating alahayam ay unang-una sa mga history, sa kasulatan, sa mga history na ating nalalaman sa ating mga ancestors, that the trumpets used by them in forms of yung warning. Okay? Warning. Ginagamit nila ito sa ano bang Tagalog sa pagpahibalo? Announcement. Okay. English rin eh. Yung ano bang Tagalog sa announcement, mga kapatid? Babala. Hindi. Warning yung babala. Yung pagpapahayag. Okay. Pagpapahayag ito ang pinaka-significant, unang-unang significant sa trumpita. Siya, kapag nakakarinig sila ng tunog ng trumpita, dahil meron ding mga kanya-kanyang kahulugan sa tunog, sa haba
ng tunog ng trompeta noon. Kaya nalalaman ng mga tao noon na may babala para sa sakuna, may babala na merong mga kaaway na darating, at may babala na merong pagtitipon. May babala na may darating. Okay? So, hindi nyo ba napapansin, mga kapatid, na on the 7th month, may mga naitala sa kasulatan, na kaya nga nung nag-sharing kami nung nakarang araw, na naitanong sa ating isa kapatid, na sabi niya, bro, bakit may mga nagsiselebrate sa 7th month na ito ay unang buwan ng taon? Dahil may nakasulat, may mababasa tayo na ganung pagkasulat na it is a celebration for the new year. Ewan ko kung naisakto ko mismo yung salitang niyon. Dahil may nakasulat talaga, dahil itong selebrasyon ng 7th month ay natataon ito sa fall season. Tama ba ako, mga kapatid? Sa mga nakakaranas ng may 3 or 4 na season. Okay? So, natataon ito. Kaya, ang 7th month, mga kapatid, ay siyang appointed times ng ating Elohim upang maparating sa sangkatauhan ang pag-asa. Dahil nga muli na i-invade na naman ang tao, na nakukurap na naman, at nagiging na-enslave na naman ang kanyang lipi sa sanlibutan. Nangangailangan na naman ng Savior. Ito na naman ang sinasamo ng mga nagnanais na makasunod sa kanyang kalooban. Although, meron ding mga porsyento na sa kanyang lipi mismo na tumitiwalag, humihiwalay sa pagsunod sa kanyang mga tuntunin. Kaya ang significance ng Feast of Trumpets ay kung bakit nasa unang araw siya ng ika-7 buwan. Dahil on the 14th day, okay? Dahil on the 14th day of the month, the Messiah will rise and born. Ito ang buwan ng pagkasilang na isisilang ang tagapagligtas ng sangkatauhan. This is the most significant sa mga kapistahan ng 7th month. Kaya nga before sa Feast of Tents, meron munang pag-aayuno, merong kapistahan ng cleansing from the inside out. Diba, mga kapatid? Kung ating pagninilay-nilayan ang mga appointed times ng ating Elohim, mula sa unang araw, sa umpisa ng araw ng buong taon hanggang matapos ang buong taon, yung mga kapistahan, yung mga appointed times na ibinigay ng ating Elohim ay mga palatandaan sa kanyang habag, sa kanyang malawak, malalim, mataas, malaking pag-ibig sa sangkatauhan.
kung bakit may nagsasabi that the seventh month is the first month of the year, dahil meron din silang mga nakikita na ito nga ang unang buwan sa buong taon, lalong-lalo na sa agricultural season ng mga Hebrew Israelites. Okay? So, ano ba ang significance sa mga mananampalataya sa mga kapistahan, sa mga appointed times? Malaki. Malaki rin. Kung bakit? Lalong-lalo na sa mga hindi pa sa mga hindi pa alam ang mga ito. Kaya nga, the adversary, the other side, the dark side, are trying to lose, are trying to pagligaw sa mga lipi ng ating Elohim. Kaya nga, they are putting their own festivals. They are invaded the mankind, at lahat ng kaparaanan ginawa nila upang mailihis ng landas ang tao sa pagsunod sa tuntunin ng ating halahayam. Mulat sa Paul, in Genesis chapter 3, when the man fall into the temptation by the adversary, doon sinabi na ng ating Elohim, pagpapaalala lang ito mga kapatid, balik tanaw lang ito, na sinabi ng ating Elohim, because you did this, dahil ginawa mo ito, paparusahan kita. Dahil ginawa mo ito, ito ang mangyayari sa iyo. Di ba? Yun ang ginawa ng ating Ama kay Adam, Eve, at saka sa serpent. Merong kanya-kanyang consequences na natatanggap ang bawat isa na sumusuway. Kaya, ang nangyayari sa sangkatauhan ngayon, meron ng contest, at even before, in the spiritual realm, meron ng contest when the pride, when the envy and jealousy comes from the heart of the one of the shining star, one of the morning star. Doon nag-umpisa ang contest. Doon nag-umpisa na may contrast. So nung nagawa, sabi ng ating Ama sa babae at saka sa serpent na ginamit ng adversary, there is an enmity between the woman's seed and the serpent seed. Kaya sa panahon na titingin ako ng mga balita internationally and locally, minsan nadadala ang bugso ng ating damdamin sa mga kung bakit pa sana may death penalty na lang, sana ang ginagawa na lang ng mga provocator, ng mga mandarambong, ng mga kriminal, lalo na itong mga nasa gobyerno, papatayin na lang. Minsan nakakadala ng galit. Pero nung mapagtanto natin mga kapatid na ito'y nakasulat na, ang magagawa natin, ang magagawa na lang natin ay ang pagsasamo, make an intercession and prayer to our Layam. Nandiyan na yan. Nandiyan na, napahintulutan na ng Ama. Dahil nga din sa kadigasan ng ulo ng tao.
So, in all of this, in all of that, all the happenings sa sanlibutan ito, walang nangyayari kundi pinapahintulutan ng ating alahayang. Ibig sabihin, He is in control. Siya mismo ang nagkokontrol ng lahat. Kaya yung mga nagsisikap, kaya nga sabi ng ating Messiah, our Heavenly Father, nakatingin, hindi sa labas. Hindi sa panlabas na anyo, kundi nakatingin sa puso. Bakit? Dito sa puso, nananahan ang espiritu ng ating alahayam. Dahil itong mind, itong physical mind and spiritual minds, yung intellect ng tao, dito rin ang battleground between evil and good. Good and bad. Saan nagsisimula ang masasama at mabubuting plano? Hindi dito sa puso. Dito sa isip. At may mga koneksyon ito. Ngunit kung maiintindihan natin bakit ang puso ang nagiging sentro sa kanlungan, sa tirahan ng banal na espiritu ng ating Ama. Okay. Yung buhay. Bakit, kapatid? Yung utak natin, wala bang buhay? Ay meron. Pero sino ang nagsusupply ng buhay sa utak natin? Saan ang gagaling? Lahat. Ang pagsusupply kung things sa part of the body. Sino ang nagsusupply nito? Sino ang kumbaga yung gumagawa upang masupplyan ang lahat ng pangangailangan ng bawat parte ng katawan? Dito nanggagaling sa puso. Siya ang nagpapump sa dugo, sa buhay, nadadaloy sa lahat ng parte sa katawan ng tao. So hopefully you understand what I mean, mga kapatid. And I am pretty sure that the Holy Spirit, siya mismo ang magpapa-iintindi sa bawat isa sa atin. Kaya binabalaan tayo, winawarningan tayo, may announcement sa ikapitong buwan na nandito na naman tayo. Gugunitain natin ang kabutihan, ang malaking pag-ibig, ang napakalawak na pag-ibig ng ating alahayam sa sangkatauhan na ipinadala niya. Hindi sa buwan ng December. Tingnan nyo ang ginawa ng tao, ang ginawa ng adversary sa pamamagitan ng kanyang mga kampon. Ang lahat ng totoong appointed times at totoong kapistahan, festivals na ibinigay ng Elohim sa sangkatauhan, binago nila lahat. Gumagawa din sila ng mga kapistahan na marami pa kaysa kapistahan ng ating alahayam. At yun ang siniselebrate halos buong mundo. Islamic world, Christian world, Buddhist world. Okay. Merong mga kanya-kanyang kapistahan. Buti na lang yung Islam at saka yung Judaism, merong mga magkakaparehong sinusunod. At ang Judaism at ang ating sinusunod ngayon na nanggagaling sa Torah, magkapareho din ang sinusunod, magkakaiba lang ng reckoning. But in the essence of following and obeying sa appointed times, masasabi natin mga kapatid na doesn't matter kung
ang pagsunod niya ay medyo ah, lihis konti ng mismong araw sa ating kasi celebrate, or tayo ang lumilihis konti, mga ilang araw ang pagitan or ang diferensya. But hopefully na ang esensya ng pagsiselebrate, ang esensya ng pagsunod sa mga appointed times ng ating Elohim ay magkakapareho sana. At maiintindihan ng bawat isang sumusunod nito na hindi ito inilagay ng ating Elohim as an palamuti lamang sa ating pagsunod o sa ating pananampalataya sa Kanya. That we were celebrating all these festivals by taking for granted, no? Sinusunod natin ito dahil ito ang binigay na tuntunin, mga palatandaan ng ating alahayam na tayo'y makikilala na tayo'y Kanyang lipid. Sa most of translation pa na ginamit sa mga kasulatan sa Holy Bible na tinatawag chosen people. Okay? Hindi tayo nagki-claim. Binigay lang natin yung translation na nakasulat. Di ba? Yun ang nakasulat sa Torah at sa propesya ng mga propeta, na kung sino ang sumusunod sa mga sabats na itinakda ng Elohim. Ang Elohim mismo ang nagsasabi nito, mga kapatid. Ang alahayam mismo ang nagsasabi nito na ang mga sabats ay aking palatandaan sa aking lipi. Kung sino man ang mga sumusunod nito, ito ang aming palatandaan. Ito ang aking palatandaan sa aking mga pinili. Yun ang nakasulat. So, malaking bagay, malaking significant ang pagsunod sa kanyang mga appointed times. Sa Hebrew words, sabats, shabbats. So, hopefully mga kapatid, sa ating sabay-sabay na paglalakbay, spiritual at physical, mas makukomprehend, mas easiest way of following His decrees and statutes, His commandments, His laws. Yung mga kukunting bagay na pinagdidibatihan, pinag-aawayan, okay, hindi ko na gagamitin yung word na pinagdidebatehan dahil sabi ng ating isang kapatid ay yung debate ay ano ba yung ginamit ni Brother Cap na pampalusog. Okay? Pampalusog sa mga nalalaman, sa pananampalataya. Okay? So i-refrain ko yan sa paggamit. Ang ginagamit natin yung mga kukunting bagay na pinag-aawayan ng kanya-kanyang sikta at relihiyon, ng mga grupo, na dapat hindi pag-aawayan, dapat walang pag-aawayan, dapat walang lalis-lalis, kung sa Bisaya pa, walang argumento dapat, kung may pag-ibig ang bawat isa at may pang-uunawa, na ang nababasa ng isa, kahit isang verso lang, kahit magkaparehong verso lang ang binabasa, may kanya-kanyang interpretasyon, may kanya-kanyang pag-uunawa at pang-uunawa, kaya nag-aaway-away. Dapat hindi. Yun ang pang-unawa mo, yun ang pang-unawa ko. O bakit? Hindi
Hindi natin gagawin na pagninilay-nilayan lang muna natin. Baka tama ka. Baka tama ako. Baka may tama ka. Ako wala. Di ba? Yung mga ganun mga kapatid, walang bangayan sana. At may mga na-encounter nga tayo na may mga tao talagang mahilig ng pagpuprovok, mahilig ng provocation, mahilig mang-asar, mahilig uungkat ng mga bagay na walang katuturan at wala dapat uungkatin. Okay? So, hopefully you know what I mean. Singit muna. Sige, go kuya. Mga kapatid, magandang araw sa lahat at sa oo, dati na nating natalakay actually yan. Kasi kapag ang kasulatan na sinasabi ng prinsipyo ng kadiwa ay mabubuti lahat, at tulad ng nasasabi mo na magkakaroon ng kanya-kanya interpretasyon, yung prinsipyo ng kadiwa na pag-ibig papasok na naman. Nangyayari na yan sa atin, nagagawa na natin yan. Ngayon, doon sa isang punto na sa kanilang diwa sa sarili, gustong-gusto ng adversaryo yun, papasok yun. Kaya yung pride na hindi kasama sa kinukondem ng kadiwa yan, papasok sa bawat isa. Pagka merong pride, gustong-gusto ng adversaryo, magkakaroon ng diskusyon, papasok yung debate, pride ang nangibabaw. Ganun lang kasimple. So, ang gusto kong bigyan ng diin, umahakbang tayo, paabante, papunta sa malapit sa kalooban ng Ama. Isa maalam natin sa puso o tandaan sa isip. Kasi madali naman para sa akin madali, masasabi ko siguro dahil wala akong background sa kasulatan, nakita ko na yung katilituhan dati kaya ganito akong magsabi. Doon sa mga iba kasing may interpretasyon na iba ang pagsasabuhay sa kalooban ng Ama, okay lang, i-insist mo, ipakita mo, kaya nga lilinangin. Pero pag at the end of that thing, alam niyo naman, nangyari na yan. Hindi kahila. May mga kapatid tayong mga tumakbo dahil yun sa kanilang gusto ang masunod. Na wala pag-ibig, pumasok ang pride. Ganun lang kasimple. Andito tayo, yung mga nandito, nasa loob ngayon, na magkakapatid, sisikap, kapit-bisig, kapit-spirito na nagsisikap sa gabay ng Ama sa ating mga personal na kalagay. Ganun lang. So, binibigyan ko lang ng diin na tuloy-tuloy tayo bagamat kumbaga sa isang magkakapatid na tinatawag natin sa dugo, sa laman, malapit magkakapatid, dapat nagkakaunawaan yan diba, nagpapasensyahan yan. Yun ang pairali natin sa magkakapatid sa espiritu na mas malalim. Kasi ang laman lang din. Laman lang din naman yan kumbaga physical lang din naman yan yung espiritu ang dapat talagang, which is yun ang pinakamalaking pinapractice natin ngayon ayon sa ating panindigan na ma-adapt natin yung kagustuhan at yung leveling up sa tinatawag nating physical world to spiritual reality. Yada. Diba? Kasi ngayon meron pa ako isang idadagdag. Naku, nawala. Go, naisip ako. Hindi, ito na. Okay, go. Ako. Yung truth unedited, ilinaw, yung mga may naintindihan sa kasulatan. Ang alam natin, may nakasulat na yung isa nagbabayo, yung isa kukunin. Yung isa nagpapasuso, yung isa kukunin. Sa rapture ba to o revelation? Basta yan ang alam ko sa kasulatan. Di ba meron mga nababanggit na okay. Ano yun? Revelation ba yun o ano? Paghuhukom? Sa akin ang tawag ko rin yun yung rapture or whatever. Ang Misaya ang nagsasabi noon, kuya. So, sinususugan or naulit ito sa Revelation doon kay Pablo din sa Thessalonians. Okay. Eto, yung nakita ko doon sa in-explain ni Truth Unedited and edit ewan ko lang yung nakita namin. Si Atse, ewan ko, kumbinsido rin yata dito.
yung huhugutin, yung kukunin sa pagkakaunawa natin sa pagdating ng panahon na tinatawag yung kukunin yung isa, may iiwan yung isa. Ang pagkakaalam ko mga kapatid, yung kukunin, ewan ko kung kayo rin, ikaw Nol, yung kukunin, yun ang mapupunta dun sa makakasama ng Misaya. Ganun ba pangintindi nyo? Ikaw Nol? Ganun. Noon, oo. Ganun, kuya. Noon. Teka, matingat siya. Nol. Noon pa yan, kuya. Yes, yun na ang pagkakaintindi ko. Pero hindi eh. Lumalabas Hindi, ngayon. baliktad eh. Baliktad. Kasi, ang dadating ang Misaya, physically, sa ating pag-unawa, darating siya, ang aabutan niya yung matitira. Yung mga maalis, parang yung lumalabas yun yung physically mawawala. Para kang namatay. Yung Make sense ba? ihuhulog na sa dagat-dagatang apoy. Okay. Sabihin na natin kung gano'n, parang gano'n ang explanation. Natunghayan mo na ba yung video, Nol? Hindi ko pa napapakinggan. Ngunit kuya, Tingnan mo nga, Oh. i-connect nyo sa kasulatan kung may sense. Kasi kung darating ang Misaya, physically, hindi siya spiritual o spiritual real, kung yung nagko-conflict siya doon sa sinasabi niyang kukunin, hindi nasa espiritu tayo, saan tayo mamumuhay. Di ba dito siya maghahari? totoo kuya. Pero ganito ha. Dito siya maghahari sa lupa, kaya yung makukuha, hindi yun yung hindi yung mabuti, ang matitira. Physically, yun yung sinasabi natin na pangarap natin. Kasi kuya, yung sinabi ng Misaya sa kanyang parabulo sa Matthew, na yung isa nagbabayo, yung isa kukunin at yung isa ititira. Okay. So walang hindi masyadong na-elaborate doon kung ano ang mangyayari sa hindi nabanggit kung ano ang mangyayari sa Hindi nabanggit sa yung kukunin. kung alin ang kasama niya, kung yung ititira, kung yung kinuha o yung naiwan. walang elaboration doon. Pero pakipasok mo na uli. okay, pero doon sa explanation sa Thessalonians, yung kukunin na patay man o buhay, yung patay nga ang unang yung mga patay nga ang mga na sumusunod sa kalooban ng alahayam, yun ang unang mag-resurrect, mabubuhay muli, bibigyan ng incorruptible body. Hindi, yun ang pagkakaalam talaga natin, Nol, dun sa hindi ako nakikipag gusto ko linawin. Ayun ang pagkakaalam natin dun sa unang pagkakaunawa natin. Yun siguro yung mga namatay na wala sa panahon. Pero during the time ng rapture, dahil parating na siya, yung matitira physically, tayo, di ba meron tayong napapagnilay-nilayan dito physically. Correct kuya. Gusto na natin mapasama buhay. Paano kung kinuha ka niya papunta pataas, babalik ka pa niya, pabalik. Hindi, ganito kuya. Ganito kasi ang ang sa nakasulat let me finish. Sandali. Okay. Yung mga namatay, bubuhayin yung mga sumusunod sa kanya. At sila nang wala sa panahon. nang wala sa panahon. At sila ay kukunin yung dito nga nahuhugot yung word na rapture sa English, caught up. Okay, so ang Misaya darating, hindi pa siya magta-touchdown ayon sa kasulatan ito kuya ha. Hindi pa siya magta-touchdown, yun diyan nangyayari na mabubuhay yung mga sumunod sa kanya na wala pa sa panahon, at yung mga natirang buhay na yun ang inaasam natin, in a twinkling of an eye, magbago tayo. Yung corruptible body na ito, papalitan ito ng incorruptible body, kagaya ng mga namatay na binuhay, at sasalubong sa ating Misaya sa alapaap. Okay. Sasalubong sa ating Misaya sa alapaap, dahil hindi pa siya magta-touchdown noon. Tapos yung ang mga taong yun kasama ng Misaya na mag-touchdown sa lupa at dito mananahan.
Hindi sa langit eh. Hindi dadalhin sa langit. Walang sinasabi sa kasulatan na dadalhin sa langit yung mga bubuhay muli, yung makakasama sa rapture. Babalik dito sa lupa. Hindi, yun ang ano ko. Yun ang Yun ang tanong ko. yun ang nasa kasulatan, kuya. Kasi ang sa Mateo, sa parabulo ng Misaya, walang elaboration doon kung sino ang makakasama niya, yung kukunin o yung ititira. Yung pagkasabi doon sa Mateo. So hindi natin Wala nga. nawala Pero dun sa, ang inano doon ni Uneducated, yung kinuha doon sa tears in wit ba yun? At yun, iba yun, te. Agree ako doon. Dahil ibang Kunin mo na yung yun. Kasi ibang kasulatan yun, te. Ibang parabulo yun. Agree ako doon. Agree. Agree ako doon. Dahil yung ang nakuhang kasulatan ni Kuya, yung sinabi ng Misaya na nagbabayo at saka yung dalawang nagbabayo. Pero doon sa wheat and the thorns, tears. Unang kukunin yung thorn, bibikisin. Una yun. Kaya may separation talaga. Pagdating ng panahon, may separation ng good and bad. Yung mga sumusunod at yung mga tumaliwas. 'Di ba sabi ng Misaya, na-share ko rin yun na kasulatan, ate, yung parable sa kadugtong yun sa the seed and the sower. 'Di ba? Sabi ng mga servant, Master, 'di ba good seed ang itinanim mo, hinihasik mo, ngunit bakit may mga thorns, may mga damo na sumasabay sa pagtubo ng wheat? Gusto mo bang bubunutin namin yan ngayon? 'Di ba sabi ng Master, huwag muna. Dahil madadamay yung wheat. Hayaan nyo na lalaki at mamunga na. At uunahin na bubunutin yung mga damo at bibigkisin, at yun ang ilalagay sa dagat-dagatang apoy. Tama yun, te. I agree. Na yung mga bubunutin, una, kumbaga, ititira yung mga trigo or wheat, yung mga sumusunod sa kanya. Pero sa senaryo ng rapture, according sa kasulatan sa Thessalonians, may separation talaga, te. Pero ang senaryo doon na yung to quote up, ang kukunin, yun ang makakasama ng alahayam. Ng Misaya o ng alahayam, na susunduin, kumbaga entourage ang mga sumusunod, at sama-samang bababa muli sa lupa upang maghari. At may isa pang video, iwan ko kung natingnan na ninyo, te, yung isang video niya na tatanggapin ba, ewan ko kung sa kanya yun, yung nakita ko na sinasabing tatanggapin ba ng mundo ang pagdating ng Misaya. Yun ang preface, yun ang preface ng kanyang video. Ewan ko kung kasi siya mga kapatid pumasok sa basement okay. Kuya, saka muna. Yung tanong mo, agree din ako sa kasulatan na sinabi niya, yung wheat at saka yung thorns, yung damo at saka yung trigo, uunahing bubunutin yung thorns, yung damo, bibigisin at hindi yun ang
Oh, hindi 'yon. Hindi. Ay, kung Magkahiwalay yun. kung magkaparehong senaryo man yun, te, kung magkaparehong panahon yun, dalawang senaryo ang mangyayari. Kumbaga, may separation talaga between good and bad. Kasi ano ko intindi ko na ngayon, may dalawang senaryo. May dalawang senaryo na mangyayari sa panahong iyon. May separation talaga. 'Yun ang mangyayari at 'yun ang malinaw sa dalawang binigay na parabulo ng Misaya at saka yung revelation na ang nasulat sa Thessalonians at saka sa Revelation na ang malinaw dito sa mga senaryong ito, may separation talaga sa mga lipi ng alahayam. Parehong mangyayari. Oo, parehong mangyayari. Pero kung specifically yung cutting up, yung rapture, ang kukunin talaga, ang isiseparate dito sa lupa muna, pansamantala, dahil entourage ng Misaya, ang mga pinili. Kasi sasalubong sa kanya sa alapaap at sabay-sabay na bababa sa lupa upang maghari. At yun na ang pinaka-Armageddon na tinatawag. Dahil hindi papayag yung China, hindi papayag yung Amerika, hindi papayag yung Russia na may maghahari sa buong mundo. Diba? Yung mga Ano ko sa Armageddon. yung sa Armageddon mangyayari sa after. Yes. Pero yung isa before. Magkaibang kasi ang pagkakaintindi ko so far pa lang. Yung Armageddon kasi yung war against evil and good. So may mangyayari na Armageddon pagdating ng Misaya, may Armageddon mangyayari, pero the last Armageddon na mangyayari yung itatapon na yung Satanas at ang kanyang lipi doon sa dagat-dagatang apoy. So may dalawang Armageddon. Para yung pagkakaintindi ko, te, wala namang sinasabi doon sa kasulatan na dalawang Armageddon, pero ang naintindihan natin sa salitang Armageddon, war against the Messiah and the evil one. Hopefully medyo nalinawan natin 'yon. Yung tanong ni Kuya na kanina, pareho para sa akin, te. Oo. Para sa akin parehong senaryo 'yon dahil tawag dito, may separation between the chosen people and the condemned people. Kung anumang sitwasyon yon, kung anumang panahon, parehong mangyayari. Kumbaga, ito ang masasabi ko. Parehong mangyayari, magkahiwalay na senaryo man, kung magkahiwalay man ni senaryo o magkaparehong senaryo o ay yung tawag ito, yung sabay, okay. Kung sabay man gagawin nyo ng ating alahayam, para sa atin, it doesn't matter dahil tayo'y nagsisikap at inaasam natin na tayo'y makakasama sa ating Misaya. Dahil dalawang senaryo kasi ang nakasulat. So, I agree na yung unang bunutin doon sa parable of the thorns and the wheat, talagang ang unang kukunin, bibigisin yung mga masasama, yung damo. Yun ang nakasulat eh. Hallelujah. Si Kuya nasa biyahe na. Kuya,
ilalagay natin kung sa ano ba yung magazine noon na may nilalagay pag itutuloy. Okay. Yung wakasan. Bakit may Operian Conservatory na nag-pop up sa cellphone ko? Hindi, sa cellphone ko, te. May Wala dito eh. ano ba? Lima lang tayo. Ay, may nag-add sa akin. Operian Heritage Conservatory. Sino kaya ito? Ito mga kapatid, basahin ko. May nag-add sa akin ng Operian Heritage Conservatory. Kumusta pa? Sino kaya ito? Kumusta na ang kadiwa, brother? Screenshot ko Screenshot ko mga kapatid, pakita ko sa inyo. Okay. Sino naman to? Nakakatuwa talaga sila. Send ko sa kadiwa ha. Tingnan nyo mga kapatid. Ayan na. Yan. Hallelujah. Anyway, sabi nga ni Kuya Odi kanina na kung lalakad din sila, tuloy-tuloy na lang tayo. Okay? So, yun nga mga kapatid, at sa patuloy nating paglalakbay, sa patuloy nating sama-samang paglilinang sa paglalakbay natin sa ating halahayam, pagsunod sa tuntunin nating halahayam, mamamagitan at ang ating pinaka core na pamantayan, ang pag-ibig ng Ama ang siyang ating dadamhin. So, happy Sabbath mga kapatid sa ating lahat. May magdadagdag pa. Ate, hindi ka raw narinig ni Brother Cap kanina. Brother Cap, mahina si Ate Mel sa inyo? Oo nga, medyo mahina yung dating. Pero okay na. Narinig ko naman kaya lang, mahina. Okay. May malakas naman dito. Okay, sige brother. Maraming salamat sa kung wala na mga kapatid, dahil nga sabi ni Kuya at Ate Jane, tuloy-tuloy tayo. Kung Bro, go kapatid. Tama yung sinabi mo na darating siya na ang kasama niya yung mga kapatiran o tayo na Sumunod. inuhan niya ng una pa. Oo. Ngayon, pagdating natin, mag-ahari siya ng 1,000 taon. At tayo mga taga-sunod niya, mababasa natin sa Revelation na tayo ay mag-aharing kasama niya. Yada. Ngayon tayo bilang kanyang mga lingkod, alagad, ay habang kasama tayo rin ay kasama niyang mag-ahari na kung saan tayo yung magiging mga huwis, mga judge, mga official, mga official. Sabi nga dun sa Revelation meron tayong kamalo na kagaya ng sa magpapalayok. Yung hindi susunod, papaluin natin. Nakukulit kamay. Ibig sabihin kapatid, i-enforce ang kamay na bakal sa panahon ng Misaya. Ay, sumunod. Yun. Kaya nga sabi sa Revelation, meron tayong panghampas na bakal na tulad sa magpapalayok. Kasi yung magpapalayok, kung kagawa ng magpapalayok, kapag nakita nila na hindi ayos yung gawa, dinudurog na yun.
Oo, nahampas na yun. Napalo na. Oo. Kaya yung pag merong hindi sumunod, ayun. Tutuwid. papaluin yun. Tutuwid talaga kapatid dahil papaluin eh. Oo. Anyway. Hindi kaya tumakbo. Yung post na, yung post. Anyway mga kapatid, exciting talaga yung panahon na yun. Kaya dapat mga kapatid, pagsikapan talaga natin tayong lahat sa pag-ibig ng Ama, sa habag ng Ama na makakasama tayo. Yun ang pagsikapan natin, na makakasama tayo sa mga nauunang resurrection. Yun ang nasasabi sa kasulatan na blessed he who tawag ito, mapalad silang mga nakakasama sa nauunang pagkasilang. So yun dahil secure na, secluded na yung mga makasama ng Misaya sa kanyang paghari dito sa mundo. Na sabi nga mo nga, Brother Cap, may mga katungkulan. Yun ang reward. Bonus reward yun, kapatid, sa mga nagsisikap. Dahil dito pa lang sa mundo, nagsisikap na mapasama. Yung mga nag-aantay lang na, doon na kami magtitino pagdating ng Misaya. Yun ang papaluin mo, kapatid. At saka ito kapatid, ngayon si Brother Odi, ayaw niya nung katungkulan. Oo. Ayaw niya na mga konsiyan. Ay, pati ng Misaya, meron siyang katungkulan. Meron. Kaya dapat magsanay na si Brother Odi. Dapat makulat itong kalapatan. Hindi, namamalo din yan, kapatid eh. Minsan, joke. Hindi, yung sinabi kong namamalo yan, yung sasabihan ka talaga kung ano ang sasabihin niya kung ano ang nasa puso niya dahil mahal niya tayo. Yun ang isang way of palo, yung pagpapaalala. Wala eh. Nandiyan kayo. Che, na-miss ko yung pagkakaintindi ko doon sa pagkakaano ni Adam or ni Truth Unedited. Sorry nawala na ako ng signal, hindi ko narinig yung paliwanag ko tuloy. Sige lang kuya. Gusto ko kasi maunawaan. Yung pagkakaintindi ko doon sa panahon ng tinatawag natin makakasama, huwag kayo magulumihan. Tanong ko to, kung ano man yung pinaliwanag ni Noli kanina. Tignan nyo lang, hindi ko narinig yun eh. Mga kapatid, ito, yung pagkakaintindi ko, ang tao pag namatay dito, hanggang wala pang pagdating ng Misaya, na wala sa panahon, subalit nagsikap makasunod sa kalooban ng Ama, yun yung sinasabing pagkakaunawa ko na pagdating ng Misaya, makakasama rin babangon. Okay? Ngayon, yung dito sa word na may isa kukunin, parang sa rapture na yata, hindi naman ako bibigay, sa rapture na yata papasok yun. Yung panahon, ang nai-imagine ng nakikita ng diwa ko, pagpadating na ang Misaya at marami pang natitirang hindi karapat-dapat at meron natitirang buhay na karapat-dapat na nakapasa, sabihin na natin talagang pasadong-pasado yun yung napapagnilayan natin na napapangarap natin gusto natin mapasama, hindi na mararapture, hindi na physically mamamatay. Dito na tayo maiiwan kasi naipamuhay na natin yung nasukat na yung pagsunod natin na purify na tayo being physical do sa spiritual level ng ating kalagayang ng individual. Ngayon, yung interpretasyon ko do sa sinasabing may kukunin na isa, yun yan lumalabas na mamamatay during that time ng pagdating ng Misaya, yung mga natitira. Okay, naisisimplify ko ba? Yung mga nakasunod, katulad na pinagsisikapan natin ngayon na ma-purify pa, yung mga alam na, yun yung matitira kasi physically, nandiyan na ang Misaya. Ganon ba pagkakaintindi mo rin at sa sinasabi ni Truth Unedited? Matitira. Ganon din. Ay, yung kanina, yung pinag-usapan nyo, nung wala ako, hindi ko alam. Na simplified ko ba, mga kapatid? Okay. Sa akin, make sense yun. Make sense yun. Hindi ko lang alam sa kasulatan na mga binabanggit nyo kasi paano imposibleng
kukunin niya uli yung mga maliligtas, yung mga may iwan, rarapturin uli, para patayin yung bibigyan ng mga kalamidad. Ganun ba? O, paano? Kasi yung rapture lang alam natin, may mga lindol, may mga apoy, merong mga lahat ng dilubyo. Ang hindi tatablan doon yung mga purified na physically, andyan na kasi kasama na sila sa purified. Yung mga iba, yun ang mapupunta, yun ang itatapos sa dagat-dagatan, apoy o whatever na kasama ng mga nakondem na huhusgahan na hindi nakapasa nang wala sa panahon bago namatay physically. Na-simplify ko ba? Naintindihan ko kuya yung yung ibig mong sabihin, yung tanong mo, naintindihan ko. Ganito kuya. Ibig sabihin. Sige ko. Okay. Ganito kuya. Dalawang senaryo kasi kuya yung dalawa kasing senaryo yung binigay ng ating Misaya. Yung pagdating niya at saka yung katapusan ng lahat. Yung pagkatapos ng 1,000 years. Yung millennial reigns. Oo. Yung pagkatapos ng millennial reign, doon na ang final judgment. Final judgment ng lahat ng mga naririnig ko nga yan, yung millennial reign na tinatawag, yun ang paghahari ng Misaya dito sa mundo physically in 1,000 years. Torah community ang lahat ng mundo, sa lahat ng mundo. Kaya ito ang mangyayari kuya, dalawang senaryo para maano natin, malilinang natin sa tulong ng Espiritu ng Ama. Yung rapture na tinatawag kuya, prior sa pag-touchdown ng Misaya dito sa mundo, sa lupa. Oo. At yun ang katumbas, yung sinabi mong may kukunin, may nagbabayo, is dalawa, ang isa kukunin at ang isa ititira. Yun ang katumbas, referensya ng katumbas sa sinasabi sa Thessalonians na nag-i-elaborate sa senaryong yun. Sa senaryong yun. Tapos yung mangyayari nga sa mga namatay, bubuhayin muli. Yung mga madadat na ng Misaya, na mga buhay pa, na nagsisikap, purified na, sabi mo kanina, yun ang papalitan ng incorruptible bodies. Kagaya ng mga binuhay niya na mga namatay nang hindi pa siya dumating. At hindi yun pupunta sa langit. Kasama niya, kumbaga magiging entourage niya. Kukunin niya dito sa lupa isi-simplify ko. Yung lahat na yon, buhay man o patay, na nagkaroon na ng incorruptible body, sasalubong sa ating Misaya sa alapaap upang sabay-sabay na mag-touchdown dito sa lupa upang maghari ang Misaya in 1,000 years. Na nakasulat sa Revelation na sinasabi ni Brother Cap kanina, na yung mga makakasama, mga pinili na mga lipi na yon, makakasama ng Misaya, sila ang kasama ng Misaya na maghahari sa mundo na may mga katungkulan. Sabi ng Revelation, they are judges. Sila na ang mga huwis, prosecutor sa mundo physically, but they are incorruptibly person, kasama ng Misaya, maghahari dito sa mundo, magpapatupad ng Torah. Pangalawang senaryo, pagkatapos ng 1,000 years, doon ang ultimate Armageddon na tinatawag, na yung may separation na. Dito kayo sa kanan ko, dito kayo sa kaliwa ko. Yung mga hindi pa nakakasama ng Misaya, kumbaga yung, dahil di ba napapag-usapan na natin na, at yun ang inaasam natin na makakasama tayo sa first resurrection.
Kasi yung first kasi yung first resurrected na mga tao, yun ang kasama ng Misaya na maghari sa mundo, na may they are called as a judges, as a leaders. So sila hindi nakasama sa sinasabi ng Misaya na dito kayo sa kaliwa, dito kayo sa kanan. Hindi na yun sila kasama. Exempted na yun. Ang hahatulan na lang sa final judgment yung mga hindi nabubuhay na mga patay muna, hindi nakasama sa first resurrection, bubuhayin yung lahat, at yung mga buhay na hindi sumusunod pa rin, na receive pa rin, dahil di ba pagkatapos ng 1,000 years, in a while papalabasin ulit si Satanas upang maghasik na naman ng division, pagdideceive sa mundo. Kaya ang madadala niya, yun na ang hahatulan. At yung mga nagiging matatag sa pamamahala ng Misaya at kasama na yung mga first resurrected, yun. Wala pa tayo sa first resurrection, no? Wala pa, kuya. Yung rap, yung na lang. Medyo ano ako kasi ako baka bumaba muna ako. At pakisip yung inano ni Turutan Edited na bago yung tungkol doon sa compare natin sa tingnan lang natin no, linangin natin. Oo, kuya. Sige kuya. Kasi hindi naman nga ako. Ewan ko sila, tuloy lang kayo. Basta ako magsasilent kasi alam mo kahapon nahuli ako, nagdadrive ako. Dahil nakafocus. Sige lang kuya. Pwede naman nating itutuloy itong usapin ito. Anak ko natatapos ng horror body kaya mobilize na ako. At busy rin kasi yung kausap ko. Pinagbigyan ko na muna ngayon kahit na napatapat sa araw. Dito pa rin ako, kami ni Jen. Tuloy lang sa tapos para i-confirm na lang natin, malamang itatanong ko rin ulit para gusto ko kasi maliwanagan personal. Tayo na lang. Pero ngayon, din ang inyong napag-usapan na namin kanina, kuya. Napag-usapan na namin kanina at may napag-agrihan na kami ni ate, ni Brother Cap. Kahit nag-mute lang ito si GM. Buti lang patay, ako na lang. Oo. Kasi yun, ako. Oo. Sa pagkakaunawa ko sa English kasi yun eh. Tingnan natin. Sige. Titingnan ko rin, i-review ko rin kuya para mas panoorin mo din bro na Limona. Oo, para ating ma-collaborate natin sa ating naiintindihan. Pakiano ko doon yung natuso ko mga kapatid ko naman inaano. Marami siyang nasa pero isa yun sa mga tinitignan kong kino-compare sa ating paglalakbay kasi lalo na yung isa sa mga kumukuha ng mga disclaimer dahil hindi nila naiwasan magsalita ng mga Greek word. Yung gusto natin katapatan yun, di ba? Sa atin, pag naalam natin kasi naiwasan natin. Nawala. Anyway mga kapatid, ayun nga, sa patuloy nating pagtutuklas, patuloy nating paglalakbay, may mga bagay-bagay pa na mas mapi-finish natin, mas maliwanag, mas simplified na para mas masunod natin ng maayos, tama ang kalooban ng ating alahayam. So, kung wala nang may dagdag si Brother Cap or si ate, itong dalawa, si GM at saka si Kuya, nasa kanya-kanyang pagtutupad sa mga endeavor na ay pinagkaloob ng Ama. So far mga kapatid, pwede nating linangin pa sa susunod na mga araw or sunod na panahon. Ipopost ko dyan sa natin yung sige ate.
Oh, ang daming ano ni Brother Joby. Gawain. Nasa classroom yan. Nasa classroom niya yan, kuya. Ate, mga kapatid. Okay. Sige, brother Joby, ano lang, tuloy-tuloy lang. Okay? So, sa ngayon mga kapatid, closing prayer muna tayo. Okay. Sige. Sige, Ache, kontakin post mo, Ache. Tingnan natin. May kapatid. Sige, kuya. Para mas yung may ano tayo, Kailangan ko. Oo. Jet. Me. Sige kuya. Take your time. Putol-putol ka na kuya. Any request? Ha? Sabay dyan. Ano yung request? Putol-putol kasi kuya. Nagpatawag siya. Gargal. Oo. Kuya, putol-putol ka. Nasa daan ka eh. Wala. Wala. Mahina signal mo. Nawala. Sige. Closing prayer muna tayo mga kapatid. Tuloy na lang. Saka ako na ikwento. Sige. Okay. Sige kuya. Sa iyo lamang namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pagsamba at pagpapasalamat aming dakilat makapangyarihang abayahawa. At ito ay aming sinasamo sa pamamagitan ng madalang pangalan na ibinigay mo sa aming tagapagligtas na yung bugtong anak, Messiah, Yahweh Shai. Yada. Sabat. Happy Sabbath! Sabat. Sabat.